Mahigit 50 gasolinahan sa bansa pagpapaliwanagin ng Department of Energy bunsod ng overpriced fuel. Inaasahang fuel subsidy para sa public transportation, 2 linggo lamang mapapakinabangan ayon sa Pasang Mazda. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan magpapatupad ng 4-day work week simula ngayong araw upang makatipid sa konsumo ng enerhiya. Cyber libel at libel complaints inihain ni mamamayang Liberal Representative Leila De Lima sa NBI laban kay Attorney Levito Baligod at sa 18 ex-Marines. 5 na suspect na sangkot sa hazing sa maritime student sa Cavite, sumuko na. At PNP, BFP at COMELEC muling nadepensahan ang standing sa 3-0 sweep. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 9, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Pinuna ng ilang senador ang ilang retailer at oil companies na maagang nagtataas ng presyo mula nang magsimula ang gulo sa gitnang silangan. Ayon sa mga senador, ang hakbang na ito ay tila pananamantala sa mga consumer. May ulat si Jed Neresina. Hinimok ni Senate President Pro Tempore Panfiloping Lacson ang publiko na isumbong sa mga otoridad ang mga gasolinahang maagang nagtataas ng presyo ng langis. Ito ay kasunod ng mga ulat na may ilang establishmento na ang nagpapatupad ng oil price hike bago pa ang nakatakdang schedule ng adjustment. Giit ni Senator Lacson, ang maagang pagtataas ng presyo ay malinaw na paglabag sa Republic Act No. 8479 o ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1988, maging Republic Act No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Aniya, maaaring isumbong ang mga gumagawa nito sa Philippine National Police o sa mga local government unit. Binigyang diin ng senador na ang pagiging mapagmatsyag ng publiko ay susi upang mapigilan ang mga mapang-abusong gawain sa pagpepresyo. Samantala nanawagan din si Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Energy o DOE na higpitan ang pagbabantay laban sa profiteering o pananamantala sa gitna ng energy crisis na dulot ng tensyon sa Middle East. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Energy, binatikos nito ang mga retailer na agad nagtataas ng presyo sa tuwing may anunsyo sa world market. Paliwanag ni Senator Gatchalian, hindi sila maaaring agad na magpatupad ng oil price hike dahil ang hawak nilang stocks ay nabili pa sa mas mababang presyo kaya dapat aniyang ibenta ito sa makatwirang halaga. Nauna nang kinumpirma ng DOE na ang mga oil company ay mayroong inventaryo na tumatagal hanggang 30 hanggang 50 araw kaya't walang basihan ang biglaang pagtaas ng singil. Inaasahang ilalabas ang final oil price adjustment ngayong araw ng Lunes, March 9. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtakda ng price range ng mga produktong petrolyo sa gasoline stations ang Department of Energy. Pinaiigting din ng ahensya ang pagbabantay sa mga gasolinahan sa tulong ng concerned law enforcement agencies. Ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr.
Hindi pinapayagan ang pagpapatupad ng unscheduled o hindi otorisadong pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang binigyan diin ng Department of Energy sa gitna ng inaasahang big-time fuel price increase bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Base sa pump price range na inilabas ng DOE, simula March 6 hanggang ngayong araw, hindi dapat lumagpas ang presyo ng kada litro ng gasolina na Premium Plus mula 53 pesos and 70 centavos hanggang 76.50. Habang ang premium unleaded gasoline ay umaabot ng nasa 50 pesos hanggang 71 pesos and 4 centavos kada litro. 49 pesos hanggang 64.70 per liter naman ang presyo ng regular unleaded. Para sa regular na diesel, nakatakda ang presyo nito mula 49 pesos hanggang 66.59 kada litro, habang ang diesel plus ay mula 56.80 hanggang 74.81 per liter. Naglalaro naman ang presyo ng kerosene mula 78 pesos and 90 centavos hanggang 99 pesos and 89 centavos per liter. Inatasan ng DOE ang oil companies na tiyakin na ang kanilang mga company-owned at dealer-operated stations ay mahigpit na sumusunod sa direktiba ng kagawaran. Kabilang na dito ang anumang otorisadong staggered o utay-utay na price adjustment sa petrolyo. Sa kabila nito, kinikilala naman ni Energy Secretary Sharon Garin ang hamon sa pandaigdigang kondisyon sa operasyon ng industriya. Gayunman, hindi nila papayagan ang sinuman na samantalahin ang sitwasyon at iginiit na ang patas na presyo at sapat na supply ay pangako sa bawat Pilipino na umaasa rito sa pang-araw-araw. Kaugnay nito, formal na hiningi ng DOE ang tulong ng Department of the Interior and Local Government o DILG at ng Philippine National Police o PNP. Ito ay upang palakasin ang pagpapatupad ng mga alituntunin sa mga komunidad at paigtingin ang pagbabantay sa mga aktibidad, pangunahin na sa mga gasoline stations sa buong bansa. Kabilang na dito ang pagbabawal sa hoarding at hindi normal o illegal na pagbebenta ng mga produktong petrolyo. Dagdag pa ng DOE, dapat payagan lang ng gasoline stations ang pagpapakarga ng petrolyo direkta sa mga fuel tank ng sasakyan. Pinagbabawal nila ang paglalagay sa mga container kagaya ng bote-bote, drums, galon o anumang lalagyan para gamitin sa stockpiling na ginagamit sa hoarding at illegal resale. Maaari nilang magresulta ang mga naturang paglabag sa pagpapawalang bisa ng Certificate of Compliance o License to Operate at suspensyon o kanselasyon ng business permit. Gayon din ang pagpapataw ng kaukulang parusang administratibo o kriminal sa ilalim ng mga umiiral na batas at regulasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang ilang gasolinahan ang bunsod ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Personal namang isinilbi ng energy officials ang show cause order sa ilang gasoline stations. Mula sa Taguig City, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ilang gasolinahan na ang naisyuhan ng show cause order ng DOE? Yes, Ella, 54 na gasoline stations ang na-issuehan ng show cause order. Batay yan sa anunsyo ng palasyo at kinumpirma naman yan ng Department of Energy o DOE kasabay ng pag-iinspeksyon ng mga opisyal ng ahensya sa ilang gasolinahan sa Metro Manila. Binigyan din ng mga responsibilidad na dapat sundin ang pagtitinda ng mga produktong petrolyo. Ito ang binigyan din ni Energy Undersecretary Felix William Fuentabella sa Certificate of Compliance sa pagsunod sa itinakdang pump price ranges. Sa gitna ito ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag ni Yusek Fuentabella, sa kasalukuyan ay may direktiba sa fuel prices upang masiguro na patas ang labanan, kompetisyon at proteksyon ang mga mamamayan. Matapos makatanggap ng mga sumbong ang DOE, personal na inisyuhan ng DOE officials ang 3 gasoline stations sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong umaga dahil sa paglabag sa fuel pricing na ipinag-utos ng ahensya. Ang alam ko, hindi siya bababa sa 50 ngayon, 50 to 60 sa ngayong araw. Pero meron pa tayong mga natatanggap na report galing sa ating mga alkalde. So meron pa po tayong mga pupuntahan. Ayon pa sa DOE, karamihan sa mga lumabag na ito ay sa Metro Manila at Luzon, habang mayroon din iba
ilan sa Visayas at Mindanao. Kapag hindi na kontento ang DOE sa paliwanag ng mga gasolinahan ay maaarian niyang patawan ang mga ito ng kasong administratibo bukod pa sa criminal case. Pinakamabigat niyang maaaring parusa sa mga luwabag ay ang kanselasyon ng kanilang Certificate of Compliance. Ibig sabihin, ipasasara ang gasolinahan kung hindi sumusunod sa DOE directives. Binibigyan po natin sila ng 24 oras. Pag may nakita po tayong violation, we are giving them this notice para magpaliwanag sa Department of Energy, sa Secretary, sa ating Director ng Oil Industry Management Bureau kung bakit sila nag-violate ng mga kondisyones na nakalagay doon sa Certificate of Compliance na binibigay ng Department of Energy. Nangako naman ang ilang mga representante ng gasoline stations na sasagutin nila ang show cause order ng DOE. Hindi po namin alam. Basta ako, sumusunod lang po ako dun sa advice po sa amin. Ella, ngayong tanghali ay magsasagawa ng press conference ang DOE dito sa kanilang tanggapan kung saan inaasahan natin na i-aanunsyo ng ahensya ang presyo ng nakaambang big-time increase ng mga produktong petrolyo na ipapatupad simula bukas. Gayun din ang fuel price range na itatakda ng DOE sa mga gasolinahan. Yan ang latest dito sa Taguig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Dinidinig ng House Committee on Ways and Means ang sitwasyon sa presyo ng langis sa bansa sa gitna ng krisis sa Middle East. May kaugnayan din ito sa mga panawagang suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Cos live. Rosalie, ano yung pinakamatinding aksyon ng Energy Department sa oil price situation? Aga nagsasamgawa ngayon ng briefing ang Department of Energy at iba pang ahensya ng pamahalaan sa House Committee on Ways and Means ngayong araw ng Lunes, March 9. Kaugnay ito ng sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng langis at iba pang produktong petrolyo bunsod ng nangyayaring giyera sa Middle East. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, layo nitong matiyak na data-driven ang gagawing desisyon ng Kongreso at matukoy kung papaano nito maapektuhan ng ordinaryong mga Pilipino. Sa gitna ito ng mga panawagang suspindihin o kaya ay bawasan ang excise tax na ipinapataw sa inaangkat na langis at iba pang produktong petrolyo. Sa pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin sa House panel, nagbigay anya ng katiyakan ng mga oil companies sa bansa na mayroon pang stock ng langis at iba pang petroleum products na tatanggal hanggang buwan ng Abril. Gayunman, pinaghahandaan anya ng gobyerno ang worst case scenario, lalo na kung tatagal ang gulo sa Middle East. Kaugnay naman ang paggalaw ng presyo ng langis, ayon sa kalihim ng DOE, ang nakatakdang pagtaas bukas araw ng Martes, March 10, ang pinakamalaking jump o pag-akyat ng presyo sa kasaysayan na pumapalo mula 17 to 24 pesos. Now, the constraints on the price is also because of the high demand or a low supply. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify, but DOE does not have teeth in that sense because of the law, Mr. Chair. Muli rin itong binigang diin na staggered o paunti-unti ang ipatutupad na pagtaas sa presyo ng langis at iba pang petroleum products ng mga kumpanya ngayong linggo. Dagdag pa nito, ayuda rin mula sa gobyerno ang ipagkakaloob na tulong para sa mga sektor ng mga magsasaka, mangisda at mga public utility driver. Samantala, sa pagtalakay naman ni Finance Undersecretary Carlo Adriano kung sususpindihin ang excise tax sa inaangkat na petroleum products mula buwan ng Mayo hanggang Disyembre ngayong taon, papalo sa 136 billion pesos ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno.
Sa kasalukuyan aga ay nanghihingi sa Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng emergency powers para suspindihin ang excise tax o ipinapataw na buwis sa inaangkat na langis at iba pang produktong petrolyo sa loob ng limitadong panahon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pag-aaralan pa sa ngayon ng Senado ang hiling na emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit sa ngayon, ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, nakikipag-ugnayan na sila sa Malacanang kaugnay ng usapin sa oil excise tax. Mula sa Senado may detalye si Jed Neresina live. Jed, may timeline na bang ibinigay si SP Soto kung kailan sila maglalabas ng desisyon sa hiling ni PBBM? Ella, wala pang timeline o timetable para rito ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III dahil aniya kailangan niya munang makita o suriin yung naging pahayag ng Malacanang na magsusumite sila ng formal request para doon sa hiling na kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan o mapababa yung excise tax sa langis. Handang makipagtulungan ang Senado sa hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng emergency powers para matugunan ang lumulobong presyo ng langis. Ngunit ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, dadaan ito sa masusing pag-aaral. Ayon sa Senate President, bagamat bukas ang Senado sa mabilis na aksyon, kailangan muna niyang mabusisi ang bawat detalye ng naturang direktiba bago magbigay ng konkretong timeline para sa pagpasa nito. Dagdag ni Senator Soto, mula pa nitong weekend ay patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Office of the Executive Secretary tungkol sa mga panukalang batas para suspendehin ang excise tax sa langis, maging ang bill kaugnay ng pagpayag sa pag-angkat ng biofuel upang matugunan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Bagamat wala pang timetable, ayon sa senador ay inaasahang aasikasuhin niya ito ngayong araw. Ella, kaugnay nito para naman kay Senate Finance Committee Chairperson Senator Sherwin Gatchalian, kinondena niya yung biglaan o napakalaking pagtaas dito sa presyo ng mga produktong petrolyo na aniya dapat itong maimbestigahan ng Department of Energy kung yung mga ipinapatupad na oil price hike ay tugma doon sa inventory ng mga oil companies sa kasalukuyan dahil maaaring ang pinapatawan nila ng oil price hike ay yung mga old stocks nila na hindi naman dapat patawan ng dagdag presyo. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Hanggang 10 araw o 2 linggo lamang umano mapapakinabangan ang fuel subsidy na planong ibigay sa mga tsuper ng jeep ayon sa Transport Group na Pasang Mazda. Ito ang pagtaya ng presidente ng grupo na si Obet Martin kaugnay ng inaasahang pagbibigay ng fuel subsidy mula sa gobyerno. Inaasahang nasa 6,500 pesos hanggang 10,000 pesos ang fuel subsidy na maaring maibigay sa mga operator ng pampublikong transportasyon. Sa ngayon, nasa 150 pesos hanggang 200 pesos na anya ang nawawalang kita sa mga tsuper mula sa mga nakalipas na oil price hike at inaasahang mas lalaki pa ang mababawas sa big-time oil price hike na ipapataw ng mga kumpanya ng langis simula bukas. In the history of transportation sector, sa lahat ng transportation, ngayon lang po magtataas ng ganyan 23 pesos, 20 pesos sa isang bigla ang bagsak ang ating mga provider. Napakabigat po yan. Baka 2 linggo lang, ubos na po yan. Hindi pinalampas ng Malacanang ang ginawang pagtuligsa ni Vice President Sara Duterte sa mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa krisis sa Middle East. Sinabi ni VP Sara sa isang panayam na madali lang magpadala ng eroplano sa mga bansa kung saan may mga stranded na Pilipino upang sunduin ang mga ito. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang pahayag ng Vice Presidente ay nagpapakita ng kawalan ng pangunawa sa mga programa at pamamaraan ng gobyerno.
Unang-una po siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyerno ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Binigyan diin pa ni Yusek Castro na ang anumang desisyong gagawin ng pamahalaan ay may batayan at hindi base lamang sa kwento. Kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po magagaling ang iyong desisyon, malamang luwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, chismis lang po ang ating pagmamasihan ng desisyon. Ipatutupad na simula ngayong araw ang flexible work arrangement ng Korte Suprema sa layuning makatipid ng konsumo sa enerhiya. Samantala, wala namang magiging pagbabago sa setup ng schedule ng Sandigan Bayan at Court of Tax Appeal o CTA. May balita si Dante Amento. Naglabas ng Memorandum Circular number 02-2026 ang Korte Suprema na nag-uutos ng pagpapatupad ng flexible work arrangements at mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa buong hudikatura. Ito ay bilang tugon sa pambansang pulisiya sa ilalim ng Energy Efficiency and Conservation Act na layong maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa ilalim ng kautusan, magkakaroon ng pagbabago sa setup ng pasok sa trabaho ng mga manggagawa ng Supreme Court at Court of Appeals kung saan 4 na araw ay naka-on-site work at 1 araw na naka-work from home. Itatapat ng Biyernes ang work from home setup, gayunman hindi dapat bababa sa 25% ng mga kawani ang dapat na manatili sa opisina upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo. Samantala sa mga lower court tulad ng Regional Trial Court at iba pa, magkakaroon ng alternatibong schedule upang masiguro na mayroong sapat na tao sa mga Hall of Justice araw-araw. Binigyang diin na ang mga bagong work arrangement ay hindi dapat maging dahilan ng pagkansila o pagpapaliban ng mga nakatakdang pagdinig. Maaaring gamitin ang video conferencing para sa mga hearing alinsunod sa mga umiiral na alituntunin. Ipinag-utos ang pagpapanatili ng 24 degrees Celsius na thermostat para sa mga aircon sa mga opisina at pagpatay ng mga ilaw at gamit pagkatapos ng oras ng trabaho. Lilimitahan din ang pagbiyahe ng mga opisyal at hihikayatin ang mga kawani na gumamit ng shuttle services o carpooling. Target ng hudikatura na makamit ang 10% hanggang 20% na kabawasan sa pagkonsumo ng kuryente at fuel. Samantala ang Sandigan Bayan at Court of Tax Appeals o CTA ay patuloy na magpapatupad ng full 5-day on-site na trabaho. Wala silang ipatutupad na special work arrangement. Gayunman, pinapahintulutan silang magsagawa ng mga pagdinig sa pamamagitan ng video conferencing. Ang mga head ng bawat opisina at mga hukom ay direktang responsable sa pagpapatupad ng mga hakbang na ito. Sino mang hindi susunod ay maaaring maharap sa aksyong administratibo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad na rin ang energy conservation protocols at flexible work arrangements ang Department of Education o DepEd simula ngayong araw. Alinsunod ito sa kautusan ng Office of the President na magtipid ng konsumo sa enerhiya dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa geopolitical tensions. Base sa memorandum order, ia-adopt na ng DepEd ang 4-day work week kung saan ang araw ng Biyernes ay para sa work from home arrangement. Inilabas ni Education Secretary Sani Angara ang kopya ng department order sa kanyang official Facebook page ngayong umaga. Pinag-uusapan pa ng Department of Justice ang mekanismo ng 4-day work week na ipatutupad sa kagawaran. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, dapat nakaayon ito sa magiging panuntunan ng Korte Suprema. Ang detalye ng ulat ihahatid ni Dante Amento Live.
Dante, bakit mahalaga na naka-align sa arrangement ng 4-day work week ng Supreme Court yung magiging set-up sa DOJ? Magandang tanghali, Aga. Alam mo, ang Department of Justice kasi ang prosecutorial arm ng ating gobyerno kung saan sila nga ang nagsasampa ng mga kaso. Ayon sa DOJ, dapat na kapag mayroong paghahain ng kaso sa korte, ay matiyak nilang open o bukas yung mga hukuman para hindi magkaroon ng conflict sa paghahain ng mga reklamo. Pinaghahandaan na ng Department of Justice o DOJ ang pagpapatupad ng 4-day work week sa kanilang tanggapan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng gobyerno na pababain ang konsumo ng kuryente at fossil fuel, kabilang na ang gasolina at krudo. Ayon kay Secretary Frederick Vida, titiyakin nilang mananatili ang serbisyo sa publiko at hindi maantala ang pagtupad ng kanilang mandato. Sa kasalukuyan pang binubuo ang mga alituntunin dahil kailangang i-align ang mga schedule sa Supreme Court at iba pang ahensya. Paliwanag ng kalihim, dapat matiyak na laging mayroong mga piskal o prosecutor at legal service na available kapag bukas ang mga korte. So kailangan namin i-align sa korte rin 'di ba? Siyempre kung open yung court, kailangan available yung piskal. 'Di ba? Kailangan yung ibang ahensya. Pero hindi lang kasi piskalya Yung aming legal service, kami naman ang tumatayong abogado ng ibang ahensya ng gobyerno. So kailangan available din kami para sa ibang ahensya ng gobyerno para maging abogado nila. Bukod sa oras ng pasok, pinag-uusapan din ang iba pang paraan ng pagtitipid gaya ng limitasyon sa paggamit ng air conditioning. Aga, tiniyak din ng Department of Justice na dito sa kanilang gagawing adjustment ay hindi po magkaroon ng epekto doon nga sa evaluation ng mga kaso dahil napakaraming mga kaso na hinahawakan ang DOJ upang kanilang maisampa sa korte. So itong gagawin nilang schedule dahil hindi pa naman nila formally na ilabas ay kanilang matiyak na hindi mahahadlangan ang pagkamit ng hustisya. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Tiniyak ng Philippine National Police na may nakahanda silang support mechanism para sa mga Pilipinong nangangailangan ng tulong sa gitna ng nayayaring tensyon sa Middle East. Ito ay kahit lampas na sa direktang kontrol ng PNP ang sitwasyon sa abroad. Naka-alerto rin anya ang pambansang pulisya para matiyak ang seguridad ng bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy nilang ipinatutupad ang standard security measures katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kahandaan sa anumang posibleng sitwasyon na maaaring idulot ng gulo sa Middle East. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Statistics Authority o PSA na gawing mabilis at pagaanin ang proseso sa pagkuha ng mga dokumento. Samantala, nais din ng Pangulo na gawing mas mabilis pa ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno sa mga mamamayan. May report si Nel Maribohok. Dapat gawing simple at mabilis ang proseso ng pamamahagi ng ayuda mula sa pamahalaan. Ito ang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang bagong vlog, kung saan binasa niya ang isang reklamo ng isang netizen na nagpahayag ng pagkabahala sa pamamahagi ng ayuda sa mga senior citizen. Mr. President, yung mga senior citizen natin, kapag binibigyan ng ayuda, bakit naman po kailangan pang magpunta sa court at paghihintay pa ng matagal bago ibigay ang anumang pinagkakaloob sa kanila? Madalas, kailangan pang hintayin yung politiko na dumating dahil isa-isa pang silang magsasalita sa harap at paulit-ulit lang naman na ipinapakilala ang kanilang mga sarili. Nakakarindi sa panindinig ito. Ayon sa Pangulo, ang mga tulong na pinopondohan ng pambansang pamahalaan ay hindi dapat gamitin sa mga gawaing pampolitika o personal na promotion ng mga opisyal. Alam niyo po, basta't ito ay mga programa ng national government, ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili.
Dagdag ni PBBM, may umiiral na patakaran laban sa mga ganitong gawain, partikular na nakasaad niya ito sa Memorandum Circular ng Department of the Interior and Local Government at mga probisyon ng General Appropriations Act na nagtatakda ng wastong paggamit ng pondo ng bayan. Inireklamo rin sa Pangulo ang proseso sa pagkuha ng dokumento sa Philippine Statistics Authority o PSA. Dapat pong padaliin ang pag-correct sa birth certificate. Kasi po, ang ginagawa nila ay paisa-isang letra lang po. Kung mali ang pangalan at apelyido at birth date, minsana na lang po. Kung late registered naman, ay papupuntahin ka pa kung saan ka na ipanganak. Andito ako sa Luzon, tapos doon ako pinanganak sa Mindanao. Ang layo naman. Magkano pang gastusin? Kawawa naman ang tao. Inatasan naman ni Pangulong Marcos ang PSA na gawin pang mas simple at mabilis ang proseso ng pagkuha ng civil registry document, partikular ang correction ng birth certificate bilang bahagi ng digitalization ng pamahalaan. Ay mukha talagang pahirapan ito. Sa tingin ko, sa mga nagagawa na ating improvement gamit ang e-gov at internet, dapat ay isa na ito sa mga serbisyong hindi na nating inaalala. Napaka-basic naman yan. At ilang oras ang kakainin sa inyong araw para lang pilahan ang iisang dokumento. Nabanggit din ng Pangulo na inilunsad kamakailan ng PSA ang PS e-Certificate Service na nagbibigay daan sa mga Pilipino para makakuha ng digital na kopya ng kanilang kinakailangan dokumento tulad ng birth certificate. Dapat anyang maging pamantay na sa lahat ng PSA offices ang serbisyong ito at dapat ding payagan ang paghingi ng pisikal na kopya sa alinmang PSA branch para sa mas komportableng transaksyon. Sa kabila nito, ayon kay PBBM, kailangan pa rin ang personal na pagharap sa ilang proseso upang maiwasan ang mga mapanlinlang na pagpaparehistro ng kapanganakan. But having said that, kailangan natin intindihin na ang physical appearance sa ibang proseso ay hindi natin maisawalang bahala para hindi tayo malusutan ng fraudulent birth registration. Nakita naman ninyo ang nangyari kay Alice Go. At yan, exactly, ganyan ang nangyari. Fraudulent birth registration, ayaw natin naman masama sa ganyan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa New York na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang dumalo sa ilang mahalagang aktibidad sa United Nations. Kabilang sa kanyang agenda ang pagdalo sa isang special plenary meeting kung saan inaasahang magbibigay siya ng talumpati. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga aktibidad na ito na mapalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa pandaigdigang komunidad at maisulong ang interes ng bansa sa UN. Makakapagbigay po ito ng pagkakataon upang makapaghubog ng mga pandaigdigang agenda or adhikain. Pati na po makakasama sila para makapagbigay din po ng mga suhestyon para sa mga pagbibigay ng desisyon sa usaping pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Hindi lamang po ito sa bansa natin. Hindi lang interest ng bansa natin. Interest din po ito ng ating rehiyon. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na masasagot sa impeachment trial ang issue ni Mary Jane Piatos, isa sa mga sinasabing fictitious o kathang-isip na pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Samantala, tinuligsa naman ng Makabayan lawmakers ang alegasyon ng Vice Presidente na pamumulitika at pagsasabwatan ang hakbang na impeachment laban sa kanya. May report si Rosa Licos. Kung may aakyat sa Senado at makapagsasagawa ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, matutugunan ang issue ni Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Ayon mismo ito kay VP Duterte na naglatag ng timeline kaugnay ng ginawang investigasyon ng House Good Government and Public Accountability laban sa paggamit nito ng confidential funds at nangyaring impeachment sa kanya ng Kamara noong 19th Congress. Sina Mary Grace Piatos kasama sina Cocoy Villamin, Alice Crescencio, Milky Sequia at iba pa ay sinasabing fictitious o kathang-isip na pangalang ginamit sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Vice Presidente at Department of Education ng kalihim pa ito ng kagawaran. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa
impeachment trial. Ayaw siya pag-usapan ng defense team kasi binuunan nila yung defense sa confidential funds. So ang pinayagan lang sa akin na ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Tinuliksa naman ng Makabayan lawmakers ang aligasyon ni VP Duterte na pamumulitika at pagsasabwata ng hakbang na impeachment laban sa kanya. Ayon pa kay VP Duterte, alam niya na noong 2023 pa lang ay may script na umano ang House of Representatives upang sirain ang kanyang kredibilidad gamit ang issue sa confidential funds. Ginamit lamang din anya ang mga pagdinig bilang fishing expedition para makahanap ng butas at kahit dumalo siya ng hearing, hindi siya tinanong ng mga miyembro ng House Good Government and Public Accountability noong 19th Congress. Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. Giit naman ng Makabayan Bloc, gasgas na script na ito ng pangalawang Pangulo na layong takasan ng pananagutan sa pamamagitan ng pagpapanggap na isang biktima. Dagdag pa ng mga ito, pera ng taong bayan ng confidential funds kaya karapatan ng publiko na malaman kung papaano ni-request at minadali ang paggastos sa daang milyong pisong pondo. Samantala, isinusulong ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega V, endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte, na maimbitahan sa nakaambang hearing proper ng House Justice Committee si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Ito ay upang maging resource person kaugnay ng issue sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni VP Duterte at umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. Ayon kay Representative Ortega, may direktang kaugnayan ng dating Deputy Ombudsman sa mga investigasyon kung saan sinuri ang bank transaction records at financial transactions ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga account na nakaugnay sa mga miyembro ng pamilya nito kabilang na si VP Duterte. Nagpatupad ng 90-day suspension ang Malacanang kay Carandang noong January 2018 at ipinatupad naman ang dismissal order laban dito ng Duterte appointee na si dating Ombudsman Samuel Martires noong July 2018. Hinamon na ni VP Duterte ang mga nag-aakusa sa kanyang tukuyin kung ano ang umano'y unexplained o hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang SALENS. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima. Ito ay upang magsampa ng reklamo laban sa 18 nagpapakilalang dating miyembro ng Philippine Marines at abogadong si Attorney Levi Baligod. Mula sa NBI, may report si Evan Alvarez live. Evan, anong reklamo ang isinampa ni Congresswoman de Lima laban sa kanila? Ella, posibleng humarap sa kasong libel at cyber libel itong 18 nagpapakilalang miyembro ng dating Marines maging ang kanilang abogado na si Attorney Levi Baligod. Batayan sa reklamong isinampa ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, dito yan sa National Bureau of Investigation. Maagang nagtungo sa National Bureau of Investigation o NBI si mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Flavie Villanueva at Attorney De Leon upang maghain ng reklamong libel at cyber libel sa umano'y 18 na dating Marines at abogado nilang si Attorney Levi Baligod. Unang idinawit si De Lima sa kanilang joint affidavit bilang isa umano sa nakatanggap ng milyon-milyong pisong kickback mula sa flood control projects na galing kay dating Congressman Zaldico.
Para kay Representative De Lima, kasinungalingan ang mga ito at malinaw na paninira ang mga alegasyon at nararapat anya na panagutin sa batas. Dahil nga po ay sinisiraan po ang aming pangalan, dinibismerge po ang aming reputation, ini-smear po yung aming pangalan sa kasinungalingan na nakasaad doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay as executed by the 18 alleged ex-Marines and also Attorney Levy Baligod. Dagdag pa nito, mabago man ang mga aligasyon na nakamaleta o paper bag ang mga perang dinedeliver umano sa kanya, walang katotohanan ang lahat ng ito. Anya, kung dati ay nagawa na siyang paratangan ng pagkakasangkot umano sa drug operations na naging dahilan ng kanyang pagkakakulong, hindi na niya hahayaang maulit ang pag-aaksa sa kanya nang walang katotohanan sa panahon ngayon. Nagkain rin ng hiwalay na cyber libel at libel complaint si Villanueva dahil kasama rin itong idinadawit sa mga anomalya. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, iimbestigahan nilang mabuti ang mga reklamo at titingnan ang nature ng mga posibleng violations. Oh, of course, yung mangyayari rito, kung ano naman yung proseso, how do we process any case, will be treated the same with the other cases na pumapasok sa amin. So sigurado, imbestigahan namin, tututukan yan. And kung ano yung corresponding findings and action, yun yung gagawin natin. Kasunod ng paghahain ng reklamo, inaasahang padadalhan ng sabina ang mga respondent. Ayon kay NBI Director Matibag, bibigyan nila ng due course o kaukulang aksyon ang mga naturang reklamo, lalo na at nakatutok ang mata ng maraming tao dito. Samantala, matapos manggaling ng NBI, nagtungo rin sina De Lima sa Department of Justice upang maghain naman ng reklamong perjury laban sa umano'y 18 ex-Marines. Ayon sa mga babatas, ito ay dahil sa pagsisinungaling ng mga ito sa kanilang sinumpaang salaysay na ipinagbabawal sa ilalim ng batas. Naniniwala rin ang kongresista na posibleng kampo ng mga Duterte ang nasa likod nito kung pagbabatayan umano ang timing ng paglantad ng grupo na nakahanay sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte at maging pagdinig sa kasong crimes against humanity ng matandang Duterte sa International Criminal Court. Ella, ayon sa NBI, itatrato nila itong mga reklamo ni De Lima at Villanueva gaya ng iba pang complaint na hinahawakan ng kanilang tanggapan. Samantala, posible namang humarap sa mga karampatang parusa itong mga inirereklamo gaya ng pagkakakulong o di kay pagmumulta kung mapapatunayan na may mga sapat na batayan itong mga reklamo. Yan muna ang update mula dito sa NBI. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Tinawag na pananakot at panggigipit ng dating kongresista na si Mike Defensor ang pagdawit sa kanyang asawa sa sabina na inilabas ng National Bureau of Investigation. Samantala, giit pa ng dating kongresista na nararapat na mas tutukan ang investigasyon sa inilabas na aligasyon ng mga dating sundalo. May balita si Benedict Samson. Natanggap na ng dating kongresista na si Mike Defensor ang kopya ng sabina na inilabas ng National Bureau of Investigation noong nakaraang linggo. Ngunit ikinagulat ni Defensor na kabilang din sa pinadalahan ng sabina ng NBI ang asawa nito na si Julie Defensor. Sa isang pahayag, sinabi ng dating kongresista na ikinababahala niya ang pagdawit sa kanyang asawa sa ipinatatawag ng NBI para sa gagawin nilang investigasyon. Ayon kay Defensor, walang kinalaman ang kanyang misis sa pagsuporta kay Attorney Levy Baligod at sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps. Para kay Defensor, isa itong malinaw na pananakot at panggigipit. Nitong nakaraang linggo, inatasan ng Office of the Ombudsman ng NBI na imbestigahan ang mga dating sundalo. Ngunit tugon ni Defensor, mas nararapat anya na pagtuunan ng pansin ang ginawang pagbubunyag ng 18 ex-Marines kung saan sinabi ng mga ito ang pagde-deliver ng malaking halaga ng pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, lalo at karapatan ng publiko na malaman ang buong katotohanan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad ng reshuffle sa ilang matataas na opisyal ang pamunuan ng pambansang pulisya. Kabilang sa inilipat na pwesto ay si Police Regional Office 4A o Calabarzon Director Police Brigadier General Kenneth Lucas na itinalaga bilang Acting Director ng Special Action Force.
Ito'y bunsod ng retirement ni Police Major General Mark Respes, ang Director ng Special Action Force. Si Brigadier General Lucas ay papalitan sa pwesto ni Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Hansel Marantan, habang si Police Brigadier General Jesse Tamayaw naman ang magiging acting director ng PNP HPG. Ang bagong assignment ng naturang mga opisyal ay epektibo ngayong araw, March 9, 2026. Sumuko na sa mga otoridad ang 5 pang sangkot sa hazing sa maritime students sa Cavite. Ito'y matapos silang bigyan ng 3 araw na palugit ng Department of the Interior and Local Government para magpakita. Ang detalye ng pagsuko ihahatid ni Lea Ilagan live. Lea, nasaan na itong mga sumukong suspect sa hazing at mayroon pa bang hinahanap ang mga otoridad na sangkot dito? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 9 na lamang ang hinahanap ng mga otoridad mula sa 15 may direktang partisipasyon sa hazing kay Mark Kenneth Alcedo noong March 1. Ito'y matapos ngang sumuko ang 4 sa mga ito sa alkalde ng General Trias, Cavite, habang ang isa pa ay sumuko naman sa mayor ng Dasmariñas, Cavite. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang mga ito ay nasa kustodiya ngayon ng General Trias PNP. Ang mga sumukong suspect, Aga, ay may mga edad na 22, 21, 18 at 19 years old. Sumuko ani ang mga ito sa tulong ng kanilang mga abogado at ng Tao Gamma Phi National Council Representatives. Una nang sumuko ang driver ng kotse na naghatid sa hazing victim sa ospital. Bukod sa mga kusang sumuko, Aga, mayroon pa ani ang mga nagpahatid ng surrender feeler sa mga otoridad mula sa mga pinaghahanap na suspect. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nagpatupad ng umento sa pamasahe ang ilang shipping companies sa Cebu, bunsod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Bukod dyan, ilang ruta ng mga barko ang wala munang biyahe. Ang detalye sa report ni Gladys Toabi live. Gladys, magkano ang itinaas sa pamasahe at anong mga biyahe sa Cebu ang apektado? Ella, hindi bababa sa 300 piso ang nadagdag sa presyo ng pamasahe at inaasahang mananatili itong taas pasahe hanggang hindi pa bumababa ulit ang presyo ng langis. Nag-anunsyo ng pansamantalang taas pasahe ang ilang shipping companies sa Cebu dahil nga sa nangyayaring krisis sa Middle East. May mga biyahe na rin ang temporaryong kinansela para makatipid ng krudo. Sa travel advisory ng TCAT, nagsimula na silang magpatupad ng fare adjustment kahapon, March 8. Pansamantala ring suspendido ang ilang trips nila tulad ng Cebu to Catbalogan at Cebu to Baybay at vice versa. Ngayong araw naman ay epektibo ang temporary fuel surcharge sa lahat ng passenger fare at freight rates ng Robles Shipping. Samantala, noong March 6 ay kinansela na ng Ocean Jet ang biyahe nitong Cebu Palumpon at vice versa at Cebu Hitafe. Ang pagkansela ng biyahe nila ay tatagal hanggang March 20. Kaya para sa mga pasahero nitong nakabook na at naapektuhan ang biyahe, magbibigay ang kumpanya ng full refund o kaya pag-reschedule ng biyahe na walang karagdagang bayad. Ella, umaasa naman ang mga pasahero dito sa Cebu na pansamantala lamang itong taas pasahe at hindi ito gagawing regular rate ng mga shipping company. Yan muna ang ating update. Balik kayo, Ella. Maraming salamat, Gladys Toabi. Mamimigay ng fuel subsidy ang Iloilo City Government sa mga driver ng mga pampasaherong sasakyan na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, sino-sino yung pwedeng makakuha niyan at paano yung proseso para makaabel niyang ayuda? Aga ang makakatanggap nitong fuel subsidy mula sa lokal na pamahalaan ng Iloilo City. Itong mga
jeepney driver, mga taxi driver at mga tricycle driver, pero kailangan ay qualified sila at miyembro ng kooperatiba at dapat kasama sila sa official list ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. 3 milyong pisong pondo ang inilaan ng Iloilo City Government para sa fuel subsidy ng 1,700 na public utility vehicle drivers sa lungsod. Ito ang tulong ng pamahalaan sa mga driver na apektado ng patuloy na pagtaas sa presyo ng langis. Kukunin ang pondo mula sa Fund for Atipan Center. Ang fuel subsidy ay ipapamahagi sa pamagitan ng coupons at uumpisahan muna sa mga driver ng jeep. Pagkatapos ay isusunod naman ng mga tricycle at taxi driver. Sa ilalim ng programang ito, makakatanggap ng tiga 500 hanggang 1,500 ang mga tsoper sa pamagitan ng kanilang kooperatiba. Para maging qualified sa tulong, dapat ang mga driver ay may rutang Iloilo City, may valid driver's license at ang operator naman ay may Certificate of Public Convenience o prangkisa. Dapat kasama din sila sa listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa ngayon, ongoing pa ang procurement ng pamahalaan kung anong gasolinahan ang kanilang pipiliin na maging petroleum service provider. Yan man ating balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Sa umiinit na tapatan sa UNTV Volleyball League Season 4, muling dinepensahan ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters ang kanilang standing sa ikatlong pagkakataon. Samantala, back-to-back win naman ang Comelec Suffragettes. Narito ang ulat ni Mia Alonzo. Patuloy ang mainit na tagisan ng mga koponan sa Season 4 ng UNTV Volleyball League, kung saan muling nagpakitang gilas sa mga team mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa paghaharap ng Comelec Suffragettes at DFA emissaries sa unang game kahapon, ipinakita na agad ng Comelec ang kanilang consistent na depensa at opensiba at walang inaksayang oras upang kontrolin ang momentum ng laro. Matapos ang unang set, back-to-back win ang Comelec Suffragettes sa straight sets na 3-0 sa score na 25-18, 25-17 at 25-18. Tinanghal na best player of the game si Lilet Mabayad matapos ang kanyang 19 attacks, 5 blocks at 2 aces. Siguro advantage namin is mas marami lang kami siguro ang attackers. Okay? So na-maximize namin yung attacking namin sa wing. Errors lang namin ang kailangan namin medyo i-minimize kasi third set parang sobrang double digit yata yung error namin nun eh. Sa second game, hindi na rin nag-aksaya pa ng oras ang PNP Lady Patrollers at muling dinepensahan ang kanilang standing sa game. Bunsod ng kanilang magkakasunod na panalo, kontrolado na ng PNP ang kanilang mga strategy sa depensa, opensiba at services. Kaya agad na dinumina ng koponan ang laro kontra MMDA Lady Spikers. Kaya naman sa ikatlong pagkakataon, muling naselyuhan ng PNP ang kanilang pagkapanalo sa isang mabilis na 3-0 sweep win sa score na 25-11, 25-15 at 25-13. Best player of the game naman si Lizelle Paginaldo mula sa kanyang 2 attacks. Bagamat minimal na lamang ang kailangang adjustment sa game, para sa PNP Lady Patrollers, hindi pa rin sila magpapakakampante. Patuloy ang kanilang ensayo at paghahanda upang mas mapabuti pa ang performance at maihanda ang kanilang sarili para sa mga susunod na laban na naghihintay sa kanila. Meron pa mga malalakas na hindi namin nakakalaban. Nakaplan na yung mga game plan namin para sa susunod namin na laban. Sa third game, mabilis ding tinapos ng BFP Lady Firefighters ang laban kontra DENR Lawin Spikers. Bagamat naging maganda ang depensa ng DENR na nagbigay challenge sa momentum ng BFP, ipinakita ng BFP na kontrolado nila ang laro at walang iniwang puwang sa court para makaset ang kalaban. Natapos ang third game sa isang straight set sweep na 3-0 na may score na 25-10, 25-14 at 25-14. Tinanghal naman na best player of the game si Stephanie Adolfo dahil sa kanyang 11 attacks at 2 blocks. Magtiyaga lang at saka magsipag sa training kasi hindi madali yung mga kalaban. Puro malalakas po lahat ng bagong teams. Marami pa kaming gustong gawin at tinitraining pa lang po namin. Iniisa-isa pa po namin. Habang
umaabante ang laro sa UNTV Volleyball ngayong Season 4, patuloy ang pagpapamalas ng mga team sa kanilang atake at mga diskarte sa volleyball court. Sa kasalukuyan, nangunguna sa winning column ang BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers na nasa perfect streak na 3 panalo. Protektado rin ng NHA Home Masters at PhilHealth Health Insurers ang kanilang standing, bunsod ng 2 sunod na panalo. Samantala ang Comlex Suffragettes ay nakapagtala ng 2 wins at 1 setback, habang ang AFP Lady Gunner at DN Arawin Spikers ay nakapagtala na ng 1 win at 2 losses. Nanatili naman sa struggling streak 3 ang laro ng Pag-ibig Fun Lady Smashers, DFA Emissaries at MMDA Lady Spikers. Kaya naman patuloy na abangan ang diskarte ng depensa at pagbawi ng mga kupunan sa pagpapatuloy ng UVL. Abangan sa March 11 ang muling pagsabak ng bawat ahensya ng pamahalaan sa tagisan ng galing sa volleyball. Sa unang match, magtatagpo ang NHA Home Masters at PhilHealth Health Insurers sa ganap na alas 12 ng tanghali. Susunod nito ng paghaharap ng DFA Emissaries at AFP Lady Gunner ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat naman sa game ang MMDA Lady Spikers at Pag-ibig Fund Lady Smashers. Tutukan ang paghaharap ng mga koponan sa nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Winning Sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 21 na nagsasabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.